So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Ito po si Kabady Moko dito pa rin sa Usapang Business, Negosyong Baboyan. So ngayong araw na to, ang topic na pag-uusapan natin ay tungkol sa murang disenyo ng kulungan ng baboy para sa 10 partner. Magkano ang dapat na ilaan nating budget para dito ngayong 2026? So ito na nga mga katropa. So, gusto mo bang mag-umpisa ng negosyong baboyan ngayong 2026 pero natatakot ka na sa sobrang mahal ng presyo mga katropa ng materyales, ang sabi ng iba, baka raw abutin ka ng 50,000 piso o higit pa para lang sa kulungan ng 10 baboy. Marami kasi ang iba't ibang uri ng paggawa ng pig pen o kulungan ng baboy. Merong simple, merong high-end design at meron ding yung nasa tinatawag na acceptable na pig pen. Meron naman yung iba basic at meron naman yung iba yung gusto nila standard mga katropa. So sa video ito ipapakita ko sa inyo ang isang pig pen design na subok na matibay na aprobado ng maraming mga magbababoy. Kasi para sa atin ang kalusugan ng baboy ay hindi dapat na basta-basta lang. Dapat ito ay binibigyan natin ng importansya kasi dito magiging safe at ligtas ang ating mga alaga. Lalong-lalo na kung partner ang pinag-uusapan natin kasi dito sila mamamalagi sa loob ng 4 na buwan na aalagaan natin sila. Kaya naman mga katropa, magkano nga ba ang budget na dapat nating ilaan para dito? So 20,000, okay na ba yan? Kaya na ba yan? So himay-himayin natin mga katropa. Una mga katropa, isimayin muna natin yung exact bill ng mga materyales base sa update na price ngayong 2026. Ang tamang sukat para mabilis na lumaki ang ating mga alagang baboy at ang eksperto sa drainage para iwas amoy. So ngayon mga katropa, ipapakita ko sa inyo yung simpleng layout lang mga katropa. And bago tayo bumili ng mga semento, alamin muna natin ano nga ba ang tamang sukat ayon sa standard livestock guidelines para sa grower to finished o patabaing baboy na pinalalaki natin sa loob ng 4 hanggang 5 buwan na pag-aalaga. So ang bawat isang baboy syempre ay nangangailangan ng 1.0 hanggang 1.2 square meters na espasyo. Bakit 1.0? Dapat naman 0.75 o 0.9. Ngayon 1.0 to 1.2 na espasyo per square meters kasi napansin natin mga katropa na nagbabago yung panahon natin, nagkakaroon ng climate change and yung sobrang init is nandun na talaga. Kahit tayong mga human, tayong mga tao nag-aalaga ng baboy, tayo mismo nakakapansin at nakakaranas na sobrang init na talaga ngayong mga panahon na to. Kaya importante na mas palakihin natin yung space para magkaroon sila ng breathing space and hindi talaga sobrang init mga katropa. Dahil alam naman natin na yung baboy is hindi sila pinagpapawisan mga katropa. Kaya kung mag-aalaga ka ng 10 heads na partner, ang ideal na sukat sa yung pig pen ay 3 meters na lapad to 4 meters na haba mga katropa. So may kabuoang 12 square meters. Kapag mas makipot dito, isang disadvantage is magsisiksikan sila. Dalawa, mag-aaway sila. At syempre yung ikatlo na ayaw natin mangyari is yung ma-stress sila mga katropa. At hinto ang mabilis na paglaki ng ating mga alagang baboy. So ito yung mga 4 na bagay na may dudulot na siguro disadvantage kung medyo masikip ang ating pig pen na gagawin. So pangalawang sikreto para makatipid tayo sa mga gamit is yung orientation ng bubong mga katropa. Dapat ang haba ng kulungan ay nakaharap mula sa silangan patungong kanluran or east to west. Ibig sabihin, east, sinisikatan ng araw, and doon naman sa kabila, nilulubugan ng araw. So bakit? Para makuha nila ang sikat ng araw sa umaga na pumapatay sa mga bakterya sa sahig mga katropa. Pero ligtas rin sila sa matinding init ng sikat ng araw pagdating ng alas 12 or tanghali o higit pa mga katropa. So sa ganitong sistema, nandun na yung hygiene kaagad na nakikita natin para sa ating mga alagang baboy. Nandun na kaagad yung safety na natural na pamatay ng bakterya yung araw mga katropa. And maganda yan kung ganyan yung sistema natin mga katropa. So ibig sabihin sa pagdidesign pa lang ng ating kulungan,
ng baboy, nakikita na natin na nakaplano na, nakalatag na anong gusto nating sistema na mangyari. Then, pag-usapan natin ngayon mga katropa, paano natin gagawing matipid pero hindi naman madaling masira ng baboy ang kulungan natin. Hatiin natin sa tatlong strategic part mga katropa. Una, ang sahig. So dito, bawal tayong magtipid. Ang sahig dapat may makapal na 3 hanggang 4 na pulgada o purong semento. Ang uso kasi ng baboy parang bulldozer mga katropa. Kapag tinipid mo ang semento, huhukayin at huhukayin nito hanggang sa mabasag ang sahig mga katropa. So tandaan din natin na may 2% hanggang 3% na slope o kurbada ang sahig papunta sa kanal mga katropa. So ibig sabihin nito medyo nakahilig. Ayan, ito para kapag umihi ang baboy, mabilis malinis ang ating kulungan and kusa itong dadaloy pababa upang maiwasan ang mga pulmonya. So nakakatulong ito para maging tuyo ang ating mga semento kasi kapag basa lagi ang semento mga katropa, maaaring magkasipon ang ating mga alagang baboy and maaari silang magkasakit. And kapag yung tubig is hindi nai-stack sa isang area ng sahig ng semento, magkakaroon ng bakterya dyan at pamamahayan ng bakterya na maaaring magdulot ng sakit sa ating mga alagang baboy mga katropa. And ang ikalawa is yung pader. Dito tayo makakamura mga katropa. Huwag mo munang itayo ang semento na pader hanggang bubong mga katropa. Gumawa lang tayo ng 2 to 2.5 feet na taas ng hollow blocks. Enough na ito para para hindi tumalon o lumundag ang ating mga alagang baboy mula sa sahig. Ang natitirang taas hanggang bubong, gamitan mo ng hog wire. Ito mga katropa, kung yung mga baboy natin is tumatalon-talon, talagang lagi silang sumasampa or umaakyat, saka ka lang gumamit ng hog wire mga katropa. Pero kung hindi naman necessary, wag na mga katropa. Or pwede kang gumamit ng kawayan para at least mas makatipid. Pwede ka ring gumawa mga katropa ng pinakamurang pader na may malayang lusutan ng hangin. So ibig sabihin, pwedeng natural resources natin, mga kawayan o mga kahoy na parang nakarehas-rehas lang sila mga katropa. Para yung daloy ng hangin is lusutan. Mas presko ito para sa ating mga alagang baboy mga katropa at laking tipid na rin sa semento at hollow blocks na bibili natin. Then, pagdating naman mga katropa sa bubong or taas ng bubong, siguraduhin ang taas ng bubong mula sa hig ay nasa 8 hanggang 10 feet mga katropa. Enough ito para dumaloy ang hangin at hindi ma-stuck. Alalahanin natin na kahit tayong mga magbababoy, nakakaranas at naaamoy natin yung mga stuck na hangin sa ating baboyan. Kaya importante na dumadaloy ang hangin at may flow papasok ng hangin sa loob ng ating baboyan at malaya itong nakakalabas. Kung gamit tayo ng yero, ang mataas na bubong ang hahadlang para hindi maging parang pugon ang kulungan kapag summer mga katropa. So importante ito na hindi mainitan yung ating mga alaga. Kahit paligo tayo ng paligo sa ating mga alagang baboy, kung mainit ang ating pig pen, magiging sanhi ito ng stress sa ating mga alagang patiner o alagang baboy mga katropa. Ngayon naman, puntahan naman natin mga katropa yung tinatawag na budget natin. So, ihanda nyo lang ang inyong ballpen at papel para dito sa pinakaantay nyo na portion sa episode natin na to. So, kwentahin natin ang budget ngayong 2026 base sa kasalukuyang presyo ng mga local hardware dito sa Pilipinas mga katropa. So, kung meron tayong 12 bags ng semento na kailangan gamitin, mga Portland or 1P, so maganda yan na klase mga katropa. So ibig sabihin merong 3,300 to 3,600 pesos approximate ang magagastos natin. Depende kung saang lugar kayo mga katropa. And isang biyahe ng mga buhangin o sand, mga 1.5 to 1.8. And isang biyahe rin ng graba or gravel, 1.8 to 2.2 mga katropa. So ibig sabihin yan, enough yan at least makapagtayo tayo ng simpleng kulungan ng baboy. Pagdating naman mga katropa sa bakod at harang, so gumamit tayo ng 100 perasong hollow blocks, CHB number 4, so approximately 1,300 to 1,300 to 1,600. And mga 5 pirasong rebar debaston 10mm para sa poste at bigam naman mga katropa. So 1,000 to 1,200. And syempre, huwag natin kalimutan yung isang roll na makapal na hog wire
o GI pipe para sa pinto at harang ng ating mga alagang baboy. Mga 2,500 yan mga katropa hanggang 3,500. And pagdating naman mga katropa sa bubong is 6 hanggang 8 pirasong yero o corrugated GI sheets na maglalaro yung price ng 3,500 to 4,200 pesos. And plus, dagdagan pa natin mga katropa na coco lumber o mga good lumber mga katropa para sa trusses at pako. So, approximately 2,000 hanggang 2,800 mga katropa. And yung tubig at accessories naman is 2 hanggang 3 piraso na stainless automatic pig nipples at PVC pipes. Mga maglalaro yan mga katropa sa 600 pesos hanggang 800 pesos. So yan yung mga approximate na gagamitin nyo para sa isang simpleng design ng pig pen mga katropa. So kung susumahin natin, ang kabuoang gasto sa materyales ay maaaring umabot at pumalo lamang sa 17,500 hanggang 20,700. Alalahanin natin mga katropa na ang pinag-uusapan natin dito ay simpleng pig pen ha, hindi yung high-end na pig pen. Simpleng pig pen. Enough para makapagsimula ang isang backyard hog raiser mga katropa na makapag-alaga ng 10 baboy. Para naman sa labor o bayad sa mga gagawa nito, kung kukuha ka ng skilled worker at alalay at isang piyon na tinatawag, sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, maglaan ka ng 4,000 hanggang 5,000 pesos mga katropa. Pero kung meron ka namang kasanayan o skill sa paggawa ng mga ganito, is pwedeng kumuha ka ng isang helper, pwede at mapapababa mo yung gastos mo and maaaring pumasok yan mga katropa sa total na 20,000 pesos lamang. So, kabuuan mga katropa, ang sikreto ng matagumpay sa negosyo ng pagbababoyan ay hindi yung karangyaan sa kulungan, kundi sa kalinisan, tamang ventilation, and syempre pagmamahal sa mga alaga nating hayop. So, mas maganda kung matitipid ninyo ang kulungan ng baboy na pagpapagawa nito at i-invest nyo sa pagbili ng mataas na quality ng mga piglets and magandang klase ng mga feeds. Ibig sabihin nito mga katropa, huwag niyong ibuhos lahat yung budget ninyo sa pig pen. Dahil kapag binuhos nyo dyan, siyempre tataas ang inyong initial cost. And mga katropa, huwag nating kalilimutan na sa pag-aalaga ng baboy, lagi nating tandaan na number 1 concern natin is yung health and wealth ng ating mga alaga. Dahil sa bandang huli sila yung magbibigay sa atin ng income, mag-generate ng magpapaikot sa ating negosyo, and sa bandang huli tayo rin ang kita mga katropa. So, para laging kayong kasama mga katropa dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang business at iba't ibang kwentuhan natin tungkol sa negosyo ng pagbababoyan. So, kita-kits tayo mga katropa sa susunod natin na mga episode. Masasabi ko lang, happy farming and padayon sa pag-asenso mga katropa. Maraming salamat po and paalam.